Hello and welcome. How are you guys doing today? Kamusta kayong lahat dito mga Kapilgong Star viewers? I do hope everybody are doing well. So today is the first day of the month of February. This reading is meant to find you. Ito ay tungkol sa part 2. If this reading finds you, may part 2 pa kayo ng taong ito. An excess or somebody na no communication or may distance sa inyo. Whoever this person, this could be the part 2 ng sa recent reading ko mga kapatid. Check nyo mga kapatid yung first reading. Ilalagay ko dito sa link na ito or dito sa description in this reading. Part 1. And yeah, para naman mapanood nyo yung part 1. Sa hindi pa nakapanood ng part 1, panoorin yung part 1. Dahil ito ay part 2 na the part 1 is about your knight in shining armor. So may paparating, may mga excess na paparating. And again guys, may part 2. Ito na yung part 2 natin. The person na magkikita, may pagkikita pa pala sa inyo ng taong ito. May to be continue pa. Maybe kailangan nyo ng closure. At least closure sa iba dito, And again, this is about the person na sasagip. Siya pala ang sasagip sa inyo. No? Kahit na ilang taon na, ilang araw, buwan, ewan ko. Iba-iba yung mga sitwasyon ninyo. Like again guys, kunin nyo lang kung saan kayo naayon. Kung hindi naman, skip nyo lang yung nababanggit kung hindi sa inyo. Resonate, So, yes, let's find out about this person. How is this person doing? So, before kayo mag-start or continue itong panuorin mga kapatid, i-meditate nyo muna, pause nyo muna itong reading na ito and think about this person. Maybe this person, ay siya palang babalik or part 2 pala sa inyo. And maybe somebody recently na hindi mo kausap. Like again guys, mixed energy tayo dito mga kapatid ha. This could be the person na in-expect mo, iniisip mo ngayon, or this could be unexpected person na babalik pala. Siya pala itong part 2 na nababanggit ko dito, At siya din ang, see? Ace of Pentacles. Malaki ang tulong sa iyo ng taong ito. Pera. Amiring like mukhang pera. Sa simula pa lang, ito na. Sa first reading natin dun sa Knight in Shining Armor, it's all about money, finances, help. This person is a truly a big provider. Malaki ang may bibigay niyang tulong sa iyo. This is about like physically help. Andyan siya para tulungan ka, an offer. Baka biglang mag-message ito sa iyo. Lalong-lalo na for this month of February, baka biglang magpaparamdam ito sa inyo. Mangliligaw or magbibigay ng bulaklak. Alam nyo guys, sa next reading ko dapat, someone is going to give you a flower. Especially for this month of February or during Valentine's Day. Baka ito din siya. Isa sa taong magbabalik, part 2 ninyo, mag-offer, magparamdam, mag-message, mag-invite, magbigay ng bulaklak sa inyo or mag-offer. Yay. Mixed energy tayo dito mga kapatid ha. So let's find out more about this person. Okay. Wow. King of Swords and Seven of Pentacles. Yeah, this person is manifesting you. Meron ditong walang pag-uusap. But this person have been thinking about you. Ikaw lang ang laman ng ang isipan niya. I'm also getting like a family tree. Grounded. Baka, like again, may distance sa inyo dito. Minamanifest ka niya. This person's like holding on. I think this person's still holding on from the past. Holding on about their plan. May plano siya. Ayan, may mga gamit na siya, naka-ready na dito yung mga gamit niya. Either mahaba ang buhok nito, may kulay ang buhok, maganda ang mata, may pagka-psychic, you could be the psychic. Again guys, kunin nyo lang kung alin ka dito nababanggit ko kasi this could be you or the person na you are dealing in the future. Kasi may part 2 pa sa inyo ng taong ito. This person have been planning. May mga I don't know, like, may mga listahan ba, no? I'm also getting like this person might be, I don't know, like, fix. Parang fix na sa kanya na kung anong gusto niya, gagawin niya. Yeah, you could be dealing with a smart, truthful, loyal. Siguro malaki ang noo, mahaba ang buhok, o may siguro walang buhok talaga ito, Or para bang monk. Yeah. Maybe this person's very spiritual. Malakas ang spiritual ng taong ito.
they believe in God, this person believe in God, or Buddha. Siguro yung paniniwala niya is Buddha, ano, or iba yung relihiyon ng taong ito. Yeah. Okay. Alamin pa natin. How this person think of you at this moment. Alright, Spirit Angels, how this person think of our collective at this moment. Okay. Hold on. Guys, very romantic. Like again, malakas talaga may part 2 sa inyo ng taong ito. Gusto kanyang one-on-one on date. Especially on this month of February. Yes, in this month of February, this person wants to take you on a date. Yeah, meron itong gusto kanyang ligawan muli. Or maglalagay siya ng oras, maglaan siya ng oras para sa inyo. I'm also getting like, I think this person want to catch up with you. How have you been doing? Kamusta ka na? Meron kasi dito na may distance, merong walang pag-uusap. I'm also getting like, may nagtatampo. Yeah. But then again, deep down, this person wants to collaborate with you, work things out with you. May plano siya. Ito, may mapa. You might be dealing like a boss, a father, a matured person, like a teacher, matured. Yes, and yeah, or hard-headed could be. Yung iba dito may pagkamatigas ang ulo, pero the only thing na matigas ang ulo niya kasi this person believe in themselves, no? Malakas ang confident niya sa sarili na matalino siya, alam niya ang ginagawa niya. That's how your person is at this moment. And maybe you are dealing with a foreigner or a traveler. Baka ang taong ito ay malayo, travel. This person's already planning, no? Kung saan ang next travel niya. Yeah. Sa isa sa mga travel niya, o pupuntahan niyang area, is you to meet up, na magtagpo kayo. Sana sa pagta-travel niya ay magtagpo kayo. Yes, maybe sa beach. Baka may magtatagpo sa beach. O bakit? Di ba guys, na-mention ko rin din sa first chapter. Yes, the knight in shining armor. Makilala mo siya sa beach. Yeah, or it could be sa restaurant yung iba dito, or party. Okay. Or it could be up in the mountain. Like again, this person's a traveler, gala. And somehow, magkikilala kayo ng taong ito or may pagkikita sa inyo. Part 2 ng taong ito. This person want to have one-on-one with you, dinner date, somewhere in the beach, or very romantic. Napaka-romantic ng taong ito. Ang dami niya mong plano. Yeah, what this person wants to plan, giving you a gift, ligawan kang muli, bigyan ka ng suporta. Baka siguro nung time na nagkahiwalay kayo, this person not ready kasi meron itong hindi pa ready. Or financially, yan siguro yung number 1 priority mo noon or priority niya, is about financial stability. Wala pa kayong pera noon, siguro mga like bata pa kayo, meron kasi ditong bata pa kayo, or about age gap. Yeah, this could be your age. Ang problema dito, that could be the reason sa sitwasyon ninyo that time. Dahil baka ikaw itong bata pa, o siya yung matanda na, or nagkaroon to ng insecurity, kaya nagkahiwalay kayo. Or it could be, or meron ditong, I don't know, self-insecurity ba? Sabihin natin na gwapo siya, ikaw naman ay, maganda ka naman, may tsura ka naman, kaya lang, para bang may mga self-doubt ka sa sarili mo. Wala kang tiwala sa sarili mo, or para bang dinadown mong sarili mo. Samantalang itong taong ito, gustong-gusto ka talaga niyang makasama habang buhay. Kaya lang, meron naman dito na age gap. Yan ang problema ninyo noon. Or, siguro that time na nakilala mo siya, baka taken ka na rin. Yeah. And this person's thinking na, I wish I am that person, being with you all the time. I don't know, that's the channeled message na kukuha ko mga kapatid na, I wish I am that person being with you, can provide you, to have you a happy family, can provide you this financial stability. I can give you that financial stability. And I wish that person, if you guys are currently married at this moment, this person's also wishing, hoping that that person, your current situation or your current partner, ay kaya kanyang o binigyan ka ng magandang buhay. Yes, yung ex mo or this person na may distance kayo, wish you to have the best in life and give you the true love, pure love.
na noon ay naudlot ng taong ito. Kasi meron itong naudlot na sitwasyon. Like again, financial, kasi ngayon ready na siya eh. Ready na siya na i-offer sa iyo itong cup of love. Ready na siya na ibigay sa iyo itong happy family or family tree to have kids with you. Siguro may ex or may mga anak na kayo ng taong ito. Yung iba naman is nagkalayo, nagka-distance lang dahil siguro trabaho ano. But again guys, pag uuwi ang taong ito, gusto niya ng pag magkita kayo ng taong ito, gusto ng taong ito ay to take you somewhere, to have a romantic romantic time together with this person. Meron kasi dito magbibigay siya ng regalo sa iyo. Mag-offer siya sa iyo ng opportunity. Ano ba yung hinihiling mo? Yeah. Kasi meron tong kung anong hinihiling mo para sa kanya, yun din ang hinihiling niya para sa iyo. Wow. Pure love. Yeah, success. Again, the sun. This person. Siguro na anakan kanya or nagkaroon, malakas dito nagkaanak kayo. Meron to kasi ito na buntis. Baka nagkahiwalay kayo dahil meron na buntis or nagpakasal. Napunta sa iba. Like again guys, I wish I am that person na kasama mo ngayon. I wish I am that father of your children. I wish you are a mother for my children. I wish you are the father of my children. Yeah. Para bang, like again guys, kung ikaw itong in a relationship na, committed na, like again, this could be from the past. Meron kasing past situation, meron namang current situation na, na nagkaroon talaga ng problema. Nagkaroon ng bawal, hindi pwede. Insecurity, may mga taong naging sagabal, insecurity sa sarili, age gap, paniniwala, dahil baka siguro iba ang paniniwala mo at sa paniniwala niya, kaya nagkaroon ng pagkakahiwalay, or it could be sa finances, kaya nagkakahiwalay kayo. But this person is hoping to see you again. Their next plan is to see you, to meet you someday. Yeah. Kasi ready na siya. Ito na nakapag-ipon na siya. Kaya kanyang buhayin. Yeah. Four of Pentacles. This person, maybe, for some reason, wala kang alam masyado sa taong ito. Malihim siguro ang taong ito. Alamin natin kung bakit ba malihim siya sa inyo. That time. Alright, Spirit Guardians, bakit ba malihim ang taong ito kay collective? Alright. The World. Okay. I think takot siya na i-full out lahat-lahat ng sa kanya or surrender ang lahat sa kanya. Kasi totoo, ikaw naman talaga ang mundo niya. But this person, dahil mahal na mahal ka niya, kaya binigyan ka ng freedom. Kasi meron tong freedom. This person let you go somewhere. I think, sinusuportahan ka niya na whatever makes you happy. Although, ikaw naman talagang minamahal ko, pure love talaga mga kapatid. Wow. 1331 nag-bounce back, no? Yung number nakita ko. 1331. So, check that out mga kapatid. Angel number 1331. Very specific. May mensahe para sa inyo dito. This person let you go. Mahal na mahal ka niya. Hindi dahil sa wala siyang pagmamahal sa iyo. It's just that this person is giving you the support. Finding yourself. Finding what you are looking for. Na mahanap kung ano ba talagang hinahanap mo sa buhay. Okay? This person's giving you that support. They want you to be free. Binibigyan ka ng freedom. Although, ikaw naman talaga ang mundo niya. Maybe you were at that age of 21. Very specific. We have here 19. Like again, siguro bata ka pa noon, mapusok ka pa. Meron ditong, mahilig ka pa siguro maglalaro, ano? Nakikita ka siguro niya na napaka-childish pa, so hindi ka pa ready sa commitment that time. That could be the reason kaya nagkalayo kayo or this person freed you. Either ikaw ang iniwan niya or like again, this person just let you be who you are or freed yourself. Yeah. Binigyan ka ng freedom ng tao ito. Yeah, to give you opportunity. Dahil may mga options ka pa. Like again guys, this person is truly admirable, loving, secured.
and matured. Napaka-matured ng taong ito, kaya hinahayaan ka na lang niya kung ano ba talagang gusto mo sa buhay. Yeah. That's the reason. Yeah, kaya lumayo siya. Okay, what is this? Na-curious ako dito sa King of Swords. Alright, Spirit, can I just King of Swords? What is this King of Swords? Why this person have this King of Swords? Bakit parang natatakot siya? Siguro natatakot siya, guys, na makipag-communicate sa iyo dahil may bawal, di ba? Yeah. May bawal dahil ayaw niyang mapasok sa, or matukso muli sa inyo. That could be the reason na nagkaroon, medyo ilag siya sa inyo. Guys, yeah, lumalayo lang siya. Naglalagay lang siya ng distance, mga kapatid, dahil syempre mahal na mahal ka niya, no? So, naglalagay siya ng distance dahil nakikita kanyang stable naman na. Siguro may anak ka na, parang okay naman na yung buhay mo, kasi meron dito na malihim siya. Ayaw niyang malaman kung ano yung mga ganap niya ngayon. Siguro sa Facebook, social media, I don't know kung binablock ka ba niya, or wala kang naririnig sa kanya, walang update. Yeah. Ayaw niya lang talagang malaman kung ano yung mga ganap niya sa buhay. Kasi nga, lumalayo lang siya ba dahil may bawal. Or it could be na may mga anak ka na, or pinagbawalan ka ng mga magulang mo, or committed ka na, married ka na. Yeah. But then again, guys, this person I'm also getting like, baka may sulat. Maybe this person wrote a letter for you. Yeah. Okay. Another message, mga kapatid. Baka gumawa siya ng sulat. It could be a message. Baka ang taong ito ay somehow ay mag-message sa iyo sometime this month. Magpaparamdam. Alright. Alright, Spirit Angels. What is this King of Swords? Yeah. Okay, King of Swords. Yeah. Maganda kasi yung bonding ninyo. The temperance. This person had been so patiently quiet, no? Nananahimik talaga siya. Actually, gusto niya talagang maging ano sa inyo eh. Yung na-miss niya yung bonding niyo. Na-miss niya yung I don't know, sumasayaw ka siguro. Meron kasi music. Maybe music is something na naalala niya. Baka you might be getting a sign from this message or music, mga kapatid, ano? Pagka sabihin natin may mga, I don't know, like favorite music. Baka may parehas kayong love song. Yeah. Love song. I'm getting like, pagka may narinig siyang specific music na naalala ka niya, para bang kina-cut off niya na kasi ayaw niya nang matuloy-tuloy ito. Like again, guys, it's not because that person's avoiding you, hindi ka na niya love. Ina-avoid niya lang yung feelings na yon. Yes, dahil alam niya na parang ayaw niya kasi umaasa. Yeah. Something about you na hindi ka pwede. Kasi ayaw niyang umaasa. Like again, namimiss at naalala ka na ng taong ito. Namimiss ka niya makitang sumaya, nakangiti, tumawa, sumasayaw. Yeah. Okay. Very patient. This person's very patient and I don't know how this person truly feel for you. Okay. Spirit Angels, how this person truly feel to our collective at this moment. At this moment, I'm also getting, mga kapatid, this person's spying on you. Ini-spy ka niya pero wala siyang communication sa inyo. Yeah. Okay. 9 of Wands, 10 of Cups. I'm also getting like, siguro, like again guys, hindi siya confident eh. Para bang insecure siya na hindi magustuhan ng pamilya mo that time. Bumabalik pa rin sa akin yung past, the reason kung bakit hindi kayo, or bakit siya lumayo sa inyo. Or parang ilag siya sa inyo. Kasi insecure, age gap, baka hindi siya magusto ng parents mo. Like again, baka maybe this person's not good enough for you. Financially, everything. Like again, malaki ang problema niya. Parang may ano siya, insecure sa sarili talaga itong taong ito, kaya lumayo. Or again, it could be like committed ka na, married ka na siguro, may mga anak ka na, or may bawal dahil baka yung parents mo ay strict. Yeah.
That could be the reason kung bakit may distance sa inyong dalawa pareho. Okay. So, yeah. Meron naman dito na baka may kapatid ka na ayaw sa kanya rin. Or a family member, 9 of Wands. Para bang hindi buto sa kanya. Yeah. Meron kasi ditong somebody approach him. Okay. Kaya nagka-distance siya mga kapatid. Silent, no? Silent treatment. Takot siya. Takot siya na sabihin natin na married ka, no? Or may karelasyon ka na. And takot siya na pag mag-comment siya or kausapin ka niya, takot siya na bigla siyang kausapin ng kapartner mo or relatives or ng husband mo. Yeah, or partner. Kagaging karelasyon, takot siya na baka mapansin, no, na hey, take na itong person na ito, may bawal. Asawa ko to, boyfriend ko to, girlfriend ko to. Yeah, hindi pwede ang taong to sa inyo. Hindi kayo pwede. Yeah. Kaya hindi siya, o nanahimik lang siya, no? Hindi siya nagko-comment sa, or nagme-message sa inyo. That's why this person is avoiding you. Pananahimik lamang. More on manifestation ang taong ito. Ang sa kanya na lang is parang, I wish magkaroon kami ng one-on-one conversation to clarify the situation, ano? Yung magkaroon ng clarity sa sitwasyon ninyo. I'm sorry, guys. Okay. Walang communication, but this person wish you to see or somehow, para bang this person's relying on accidentally meeting each other. Yeah, yung talagang hindi siya planado. Parang sana sa pagpunta ko dito sa area na ito ay magkita kami. Parang ganun na lang. Kasi sa kanya, happy na siya na makita kang masaya. Happy na siya na, I don't know, something about like, what if pag magkita kayo sa isang daanan, tapos i-invite ka niyang kumain sa labas, are you gonna take it? Are you gonna accept this person's offer? Or what if this person is, marami siyang plano mga kapatid eh. For some reason, para ba nagpaplano siya na to get your attention? What if mag-offer ako ng negosyo sa kanya? Mag-partner kami. Business partner. Is this person is going to accept my offer? It's an opportunity. Okay. Alamin natin kung anong plano niya pag magkita kayo in the future. Alright, Spirit Guardians, anong plano ng taong ito pag magkita sila in the future? And then later guys, meron siyang message. Anong gusto niyang malaman mo later. Bago mag-end ng reading na ito. So, kung magkita man kayo, alright, Spirit Guardians, kung magkita sila, anong plano ng taong ito sa ating mga collective sa part 2 ng pagkikita nila? Reaction, feelings, ano magiging feelings niya sa inyong pagkikita? Okay. 4 of Swords. Peace. This person will finally feeling at peace. Siguro guys, lately, ikaw talaga ang gumugulo sa kanyang isipan. At pag once na magkita kayo, this person finally received the peace. Hinahangad niya ito na magkaroon kayo ng peace, peaceful or clarity, closure. Yeah. This one, the moon, hidden. Baka magkita kayo sa gabi. Or maybe this person wants to talk to you during at night. Yeah, or somehow, baka magkita kayo guys, a communication through dreams. Yeah, there will be communication with you and this person through dreams. And, yes, meron dito mga kapatid, Knight of Swords and 5 of Pentacles. Baka sa pakikita ninyo, baka ikaw tong iniwan mo siya o nangaliwa ka ba? Somehow ay may galit ba siya? Meron ditong may galit siya. Hindi to para sa lahat ha, very specific. Meron dito sa inyo dito mga kapatid na ikaw siguro itong nang loko, iniwan mo siya, ginuos mo siya, and this person been wanting, no? Kung ano ba talagang dahilan. And this person hoping na sana magkaroon ka ng clarity. Kasi meron, para bang gusto niyang ilabas sa iyo lahat ng mga nararamdaman niya.
Kasi pag once na nailabas niya yung nararamdaman niya sa inyo, galit, puot, I don't know, discouragement, mga sakit, pag once na nailabas na iyon, at least nagkakaroon na siya ng peace of mind, closure, clarity. That's the reason kaya may part 2 pa sa inyong dalawa. Yeah. Okay. So, what about the letter? Anong letter ito? Spirit Angels, letter para sa ating mga collective. Anong gustong sabihin ng taong ito sa ating mga collective? The person in their mind or the person na may part 2 pa sila? Ano yung message ng dapat malaman ng ating mga collective? Okay, unclear. Like again, guys, may mga bagay na hindi pa klaro sa kanya. Not sure. Yeah. I don't know how I feel about this connection anymore. Yeah. Something about like, unbothered. Or, no, I'm sorry guys, bothered. Nababother sa kanya itong sitwasyon na ito. Yeah. Until now. Yeah. This person doesn't know how this connection go. I don't know, meron itong fresh, bago lang. Ano pa, Spirit Angels? Yung letter, Mother Wands. My mother is a big influence on my behavior now as an adult. I have challenges with connecting to the divine feminine energy within me and externally. So guys, unless the reason could be is yung nanay niya rin, kasi kanina nakuhanan ko rin yung nanay pero hindi ko lang mabanggit-banggit eh. Baka ikaw tong nanay na ngayon, or this could be the reason from the past, baka mamas boy ito. Yeah. The reason siguro lumalayo siya kasi meron tong lumalayo dahil sa parent. Baka hindi ka magustuhan ng parent or baka selective. Yeah. Baka may mga mother-in-law na ano din eh, mata pobre or piling-pili or controlling. Someone, isa sa inyo, meron dito sa inyo ang na-control or yung person mo ang kinontrol. Kinontrol ng nanay. May nanay dito na controlling sa anak. That could be the reason kung bakit kayo nagkalayo. And this person wants to explain that to you, no? The reason kung bakit ba kayo nagkalayo. Dahil baka hindi kayo magustuhan ng nanay or baka talaga yun talaga ang ano no, yung rason niya na hindi ka pala nagustuhan ng nanay niya. What else pa? Yeah. Mother Wands, or meron naman sa inyo dito na baka ikaw itong nakabuntis, nagkaroon ka ng anak sa taong ito, and baka ito ay nagalit. Yeah, parang gusto niyang, if you are the father, kung ikaw itong lalaki na nanonood dito, ano, kung ikaw yung tatay, o nagkaroon ka ng anak ng taong ito, itong nanay na ito ngayon, yeah, gusto ka niyang sumbatan kung bakit mo siya iniwan, kung bakit hindi ka nagpakatatay, ano, that time. Yeah. Okay. What else pa? Yeah, you guys need to fix things up, no? Kailangan talaga may dapat ayusin. Lalong-lalo na kung may mga anak kayo. Hindi pwede na no communication man lang. Kasi itong partner nito is a blessings na rin mga kapatid. Para magkaayos kayo at para na rin sa inyong sarili at sa inyong mga anak. Pagka, lalong-lalo na kung may mga anak kayo involved dito. Ano pa? Alright. It's simple really. How do I feel? I want you as forever. Like again guys, this person want you forever. Ikaw naman talagang gusto niya maging forever. Like again, ito oh. Di ba sinabi ko kanina earlier, how I wish I can be that person with you right now. Ikaw naman talagang gusto niya magkaroon ng magkaroon ng anak, magkaroon kayo ng anak pareho. Yes, ma-provide ka niya, matulungan ka niya. Yeah. My fantasy, like again guys, ikaw ang anong tawag nito? Pinagpapantasyahan ka ng taong ito. You're my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. Yeah, so ikaw ang pinagpapantasyahan ng taong ito mga kapatid. Hoping to see you, hoping to catch up with you, explain things. Yeah, you're perfect. Wow. You're perfect. Your beauty amazed me. I am not sure how I attracted in someone like you, but I'm forever grateful. Yes, guys. Kung ikaw ay namumblema that time na hindi ka magustuhan ng taong ito,
for this person, ikaw lang naman talaga, perfecto ka na sa kanya mga mata. Ikaw lang talaga may problema. Meron dito na, hindi ako maganda, hindi ako gwapo, hindi niya ako magugustuhan. No. Iba-iba naman talaga, ano, pagdating sa mga connections, true love, pure love, yes, hindi na kailangan yung mga itsura pa dyan. Kung gaano ka perfectionist, ano. Pagka ikaw talaga gustong-gusto ng taong ito, wala tayong magagawa. Ikaw talaga ang gustong-gusto ng taong ito. Mahal na mahal ka talaga ng taong ito. So, let's find out, guys, anong initials ng taong ito na ka-part 2 mo. Second year ka-part 2, initials. We have here A, this could be you or this person. We have N and E. Okay. Oh my God, triple E. Wow. Si triple E, sino itong E? Naiii ako sa iyo. Alright, and P and W. Okay, this could be si Papa P, W, yes. And sa zodiac sign natin, alamin natin ng zodiac sign. Alright, zodiac sign, numbers. Who is this person na kabil ninyo, kapartner ninyo, mamimit ninyo, may mag-message, may mag-bigay ng regalo, or letter para sa inyo. Who is this person? Okay, we have number 9. Okay, 9, 0. Okay, another 9. Ano to? 9. Oh, dalawang pareho. 9. 9, 9, around 40s. This could be you around 40s. Wow, 999. Check this out. This is really strongly spiritual message for you mga kapatid. 999, triple E na naman. And yeah, 999. Wow. Angel message 999 and number 3. Maybe you will be meeting this person during month of March or September. It could be Libra season. And March, it could be Aries season or Pisces. Yes, or Scorpio season, Libra season. Yeah. Maybe you are dealing with a person na Aries, Pisces, Scorpio, or Libra. Yeah, or could be September. Yeah. Maybe this person's around 60s, 40s, 39. Like again, age gap. Malakas dito yung older person. You could be dealing with the older person. Or this could be you, older. No, may edad na. Okay, so may part 2 pa sa inyo mga kapatid. Although na tumatanda na siya, no? Guys, ikaw talaga ang greatest love ng taong ito. Itong ka-part 2 mo. Although, hindi man na kayo magiging ang ending nito, but, that love never dies. Andyan pa rin sa puso niya. Wow, that is really a deep message for you here. Hindi lang siya, no, hindi man kayo nagiging kayo ang ending, pero yung pagmamahal niya, it never dies. Ikaw talaga ang greatest love niya, kahit na matanda na siya. Alright, so hanggang dito na mga kapatid. I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. Guys, before pala, no, please support my new, pakisupport na lang po ng aking bagong YouTube channel, The Star Angel Tarot. Meron po akong month of February prediction. So, feel free to watch my month of February prediction para mapanood nyo po iyon. Click nyo lang po yung description below. Ilalagay ko po yung link para i-directa kayong mapunta doon sa month of February prediction. Alright? So, I love you guys. Ingat po kayo palagi and please leave your comment below and share your story. Nakakatuwang malaman ang story ng inyong buhay. Thank you at mag-ingat po kayo palagi. Bye!